Nung nakita ko si Gab, puta, isnabero. Tanga na, sungit ng mukha, ang tapang, kala mo yung hindi mo siya makakausap, di mo ikibo. Pinupunta-punta pa namin si Kenneth nun eh. Ang ginagawa namin nung kinukuha namin pondo. Ginagawa man nga namin yung mga tira dati kay Kenneth. Bukso na lang din sa damdamin yun eh. Di, nung nasabi na ito nga si Kiel, dinala ko kay Lagab. Putang na, pagka si Kiel, nakita mo, pumupunta yung kay Lagab yan. Ang dala notebook ni Kiel, kwaderno, ganyan kakapal. Ngayon si Third gusto mag-record, tinuro ko kay Lagab. Nung tinuro siya kay Lagab, bumabalik si Jeff sa akin nun. Sabi ni Jeff, pre, tulungan mo naman kami. Sabi ko, bakit? Hindi ka makapag-record kay Lagab eh. So, nabuo ngayong Take B sa pangalan naming apat. Touch, LD, Karma, Bonjang. Ayun yung meaning talaga ng Take B. Ayun, nagre-record si Tibo ng We Don't Die, We Multiply nga. Tinanong ako ni Gab, oh, play, kamusta? Eh, siyempre, tagal na hindi nakikita, di ba? Inimbitahan ako ni Gab ngayong gumawa ng 4 rhymes. Doon din mismo sa on the spot. Ano yun, We Don't Die na yan? Oo. Pinarinig sa akin ni Gab yung beat. Eh, si Tibo tapos na mag-record. Hindi rin siguro abot sa ganung punto dahil nga yung kanta na yung We Don't Die, We Multiply na yun. Kanta talaga sa album ni Charlie, ni Righteous. Dati nga kasi, tinatanggihan pa kami nung may-ari nun na mag-concert. Baga parang inisip niya, puro gulo, puro ganyan. Eh, nung nagulat siya, umaga pa lang, may pila na eh. Baga, iba expected niya na gulo, hindi gulo nangyari. Puta, pera pumasok sa kanya. Doon naman nung nagkahiwa-hiwalay kami, siyempre, nawatak ulit, di ba, nung pagkatapos nga ng We Don't Die, We Multiply na yun. Nagkawatak-watak ulit yung grupo. Hanggang sa nagkaroon ng bagong grupo na kung wala kang dati, tapos ang pati mo sobra, ito dapat gawin bago ka pa magangas. Bumili ka muna, men. Malagang tumorma. High school, ganun pa rin, tuloy pa rin ang diskarte, pero halamang mahiwagal laman ang bulsa ko. Check, right, check, let me disconnect the tech, hit the right, so I'm able to connect, correct, don't change the subject. Beatsy, small speaker, big sound. Yo, what's up mga ka-street? Magandang umaga sa inyong lahat. Ang oras ngayon ay 6:23 ng umaga. At ngayon ay papunta kami ng Manila. Siyempre para puntahan ng nag-iisang Karma Uno. Siya nga pala yung kauna-una nag-burst sa We Don't Die, We Multiply. Yan, naalamin natin ang kanyang istorya. Siyempre susunduin namin si Kuya Cha sa DLTV muna. After nun, diretso na kami doon sa Tondo. At kasama ko nga pala si Pablo Manopelo. May problema kaya? Yeah, may problema kaya? Wala po. Ito, yeah, oh. Baka nakangati kaya. Salamat po, sir. Dito ka na yan, masok kaya. Masok po. Yes, Kuis, kamusta naman ang iyong mga nagdaang linggo? Ito, sobrang busy. May 3 oras lang ang tulog. Madalas. Pero okay lang. Kailangan gawa natin lahat ng mga bagay-bagay. Ano? Antayin na natin si Ayan na yata, ayan pala si Karma, oh. Sakto. Nataon, no? Karma Uno in the house. Ano? What's up, Le? Balita. Ito. Sakto lang. Pagkakataon mo na to, pre. It's your time to shine. Baka nga, ito na yung nag-aantay. Storya mo naman. Kailangan marinig din Tagal nila. ng project yan eh. Oo, tsaka kailangan din nila marinig istorya. Bibigyan naman natin. Dami mong kwento, pre. Dami mo rin pinagdaanan, eh. Dami mo rin nakasama, eh. Tech B, no? 187. Ano pa ba yung mga naging grupo mo dati? Yun lang, 187 lang naman, tsaka Take Tsaka B. Yan ang mga solid na grupo natin dati. Pero yung mga nasa Tech B dati, ala na, ano na. Oo. Sikat ang ngayon yung mga iba. Kilala Iba, na. director Masaya na. naman tayo ron. Oo. Yan, oh. Matigatanda natin mga kalugar, oh. Mga kalugaris natin yan. Shoutout niya pala sa Team Elbon. O, yan, oh. Yo, ako nga pala si Karma Uno ng 187 Mobsters at ito ang istorya ko. Sa muli namin pagbalik ay mas lalo
Kamusta? Kamusta naman si Karma ngayon, te? Anong pinagkakabalaan? Ito, bahay trabaho. Trabaho-bahay lang naman tayo palagi eh. Sa musika naman, di naman tayo nakakalimot. Pag kami mga bago naman na segment dyan, pinipilit natin pumunta. Napakahirap eh. Saan Yun ka trabaho yan? Sa ano tayo ngayon? Sa finance eh. Ano, Tayo butang dyan. kolektor tayo, kolektor. O ba, magsabi lang kayo. O, tayo ko kayo. Another camera. Kwento mo naman kami, paano ka nahilig sa rap? Rap music, paano ka naging rapper? Bago ako magsimula, sa totoo lang, pagsasayaw muna yung hilig ko. Yan. Baka meron ka pang unang nakahiligan. Tapos, mga 90s kasi na pumasok lahat ng hip-hop eh. Baga, doon na nagsimula mag-evolve talagang pasimulan pausbong ng hip-hop nun. Golden era. Unang ko narinig dyan, Death Threat, Ghetto Dogs. Pag-ipakinig natin, na-inspire din ako. Kasi ayun, natutunan ko na rin magsulat-sulat. Ang umpisa talaga, dancer muna tayo bago tayo matuto mag-rap. Yan ang totoo. Paano ka naging dancer? Sino yung mga nakasama mo? Mga kalugar ko rin yun. Dito lang din sa amin. Isa, pinsang ko, yung isa, kumpare ko. Paano ka nila nainganyo? Hindi, yun na talaga ang hilig ko nun eh. Nung bata ako eh. Pagsayaw talaga. Pagsasayaw talaga. Kasi nga walang hip-hop nun eh. Paano ba? Anong klase sa'yo? Kasi may mga ibang klase sa'yo. Michael Jackson kami dati. Oo, Hindi kakaiba. mo yung mga Don't Cry, mga Hindi. breakdance? Michael Jackson talaga ang pinaka-team namin ng dati sa mga team namin sa sayaw. Bakit naging Karma Uno? Paano nabuo yung Karma Uno? AKA? Naisip ko lang kasi yun, yung Karma Uno na yan, yung salita dati na pag nakagawa ka ng mali, may nagagawa kang, sana makakarma ka. Dinig-dinig ko lang. Basta ginamit ko siya, pero yung Karma Uno na yun, good karma naman yun. Good ka. Hindi natin siya ginamit sa masamang meaning. Pero bago maging Karma Uno, meron ka pa bang naging unang AKA? Exhibit, ang una kong pangalan Exhibit. eh. Oo. Nakakatawa nga eh. Kasi narinig ko na sila yung kila Eminem na. Si Exhibit. Nakita ko lang maganda yung boss niya kasi. Ginamit yung Exhibit 1 pa nga yun eh. May 1 pa. Triple Di ba? Exhibit. Una-una kasi mga may 1-1 dati eh. Parang ikaw, Righteous 1. Ano naman sa akin, Exhibit 1. Magmula na maging 187 ako, Karma Uno na ginamit kong AK. Kasi natatawa sila dati, sila Gab eh. Pagka naririnig yun, Exhibit, ba't daw Exhibit? Hindi naman daw ako Egoy, Pinoy. Sa usapang 187, paano ka napunta sa 187 mo? Ayan, sa 187 naman, ganito. Narinig namin kasing kumanta sa rap contest dati sila Kim, si Triple X Scandalous. Siyempre may kasama yan. Oo, may kasama siya, siyempre si Dayskit, si Junjun. Di pa namin sila kilala nun, pero maangas yung kanta nila nun eh, nung kasali sila sa rap contest eh. Saan lugar yun? Dito lang din sa amin, sa Corcuera. Baga parang nag-guest lang sila. Nung napakinggan namin yung kanta nila, baga kakaiba yung beat, kakaiba yung tunog, talagang classic. Di parang gusto namin trace yung tao kung tagasan. Pinagtanong-tanong namin. Si Dayskit nabanggit sa amin, taga rito lang daw sa Peñalosa. Lapit lang sa'yo. Oo. May tropa kaming taga ron eh, si Bandolp. Tinuro niya sa amin, nagpunta kami kay Lacruel. Which is Aris. Oo, si Kiaris. Ngayon si Kiaris, nung tinatanong namin, siyempre, curious kami. Gusto namin matuntun yung mga ganong klase na Kakaiba kasing hip-hopan nilang flow dati. Unique eh. Oo, kami dati nga namin, love song lang dati banatan namin eh. Sila kakaiba eh. Talagang pangratratan eh. Di yun, nung tinuro sa amin ni Kiaris yun, kung saan mapupuntahan, yun pala, dun pala yung kampo ng 187. So, totally hindi pa siya sa Arqueros. Hindi pa siya totally 187. Hustling Records pa lang nun, nag-uumpisa. So, ngayon nga, ayun, natunto namin ni Bandolp, napunta namin, siya yung grupo ko dati, taga Telye. Nung napunta namin, doon ko unang-una nakita si Gab. Nung nakita ko si Gab, puta, isnabero.
Tanga na, sungit ng mukha, ang tapang, kala mo yung hindi mo siya makakausap, di mo makikibo. Hindi pwedeng biruin. Oo, di pwedeng biruin. Talagang kakaiba yung mukha niya, hindi mo siya di mo siya parang salitaan lang agad. Paglabas, masungit ang pig masungit ang mukha ni Gab Oo, kakaiba di nung tinanong kami bakit daw, sabi ko, ay boss, nagano kami agad magandang umaga Diretso mo Sabi, tayo. tinanong namin na, Tinanong ka nun, bakit daw, ano daw yun, sabi, ano yun? Kasi yun tinanong nga namin na gusto namin mag-record. Sa yung panahon na yun, nang lumapag ako kay Lagab, wala pang studio. Baga, parang grupo pa lang sila na nabubuo. Pero yung sa beat, siya yung gumagawa, siya yung umareglo. Doon ko lang dumating daw sila inabutan. Sigab talaga, sigab. Kaya mag-isa. Sigab lang muna nung pumunta kami ron. Kasi kagigising nga lang Kaya nga ang sungit ng mukha nun parang parang hindi mo talaga makakausap na maayos. Di na, nung kasagsagan na ng ganong tinanong namin, pwede ka mag-record. Ayun nga, sabi niya, taga saan kayo? Tinanong ko, taga Corcuera. Hindi naman kalayo ng lugar Sabi, sino nagturo? Garden. Tinuro. Sino raw nagturo sa amin? Sabi ko, si Kuya Aris. May matibay. Hindi siya matibay. Baga, talagang kasama rin nila. Kagrupo talaga. Yun na, hanggang sa sinabi ni Gab na nakapasok kami sa bahay nila, nakita namin gumagawa siya ng beat. Gamit niya PlayStation, music generator. Ang galing pa rin, galing, sobra talaga. Ang record pala nun, sa cassette tape kami nagre-record, siya nagturo sa amin. Baga, magsasala kami ng blank tape, isa-set ng play, magpe-play ngayon yung beat, naka-record naman yung kabila. Oo. So pag nag-record ka, nagdo-double voice pa yun. Papatungan mo, maririnig mo ngayon yung boss mo kung may kasama ng beat. Gamit ang cassette tape. Kakaiba yung baga, doon ko lang nakita lang din yung galawan na parang studio talaga Paano yung technique? Oo, kakaiba. Mic lang talaga gamit mo na simple. So yun nga, first time ko ng recording studio talaga, napasok na kami sa grupo ni Gab ng Haslin, kami doble gara. Yan, doble ka. Then na nagsimula lahat yan. Baga, unang-unang record namin yan sa Flyback Studio. Doon talaga, gagamit ka ng oras. Yung mga kasagsagan ng recording studio talagang gagastos ka ng malaki. Hindi katulad ngayon. In na in lang Baga, pwedeng, kahit saan ka pumunta, may recording studio, pwede na Pero dati, yung pinagdaanan namin, kakaiba. Pero bukas. Kasi per oras ang labanan 800 isang oras. Makadalawang oras ka, magkano na? 1.6. Tsaka yun, gumagawa pa ng si Boss Joey nun Yung parang papatayin yung oras mo, para umaba lang. Ganun talaga technique nun Baga parang syempre may nakaredy ka na 3,000 sa bulsa. Kung nag-record ka. Pero yung quality naman, maganda. Magugustuhan mo naman, maayos. Studio talaga. Tsaka may mga drum-drum pang aron Mga tambol. Talagang siya, recording studio. Ayun nga, hanggang sa dumating na yung mga panahon na nagkaroon ng problema kay Kenneth, kay Gab. Si Kenneth nga pala yung isa sa mga ulo rin ng Haslin Records dati yan. Dalawa sila ni Gab may nag-handle niyan. Ang mga kagrupo niyan dati, mga taga-Balot, taga-Nabotas, mga Brownes, sila Ria, sila RP. Ayun yung mga nakilala ko dyan. Lalos lahat, kay Gab ko lahat nakilala rito. Hanggang sa nabuwag nga, pinupunta-punta pa namin si Kenneth nun Ang ginagawa namin nung kinukuha namin pondo. Para nga may labas yung Haslin 2. Sa interview naman ni Kenneth, respectful naman tayo ron. Hindi naman natin binigyan ng laman o idea kung ano man yung sinabi niya ron Kasi yun yung totoong nangyari. Tama nga naman siya doon sa interview niya na yung mga nanguhusga sa kanya. Baga kami nga rin nilagab. Nagawa man nga namin yung mga tira dati kay Kenneth. Bukso na lang din sa damdamin yun Yung mga ganong eksena. Wala na. Pero tama si Kenneth doon, hindi dapat pangimasukan ng ibang walang alam. Respeto na lang kay parang Kenneth, kay Blessed Tang. Yan, totoo yan. Totoo yung sinabi niya ron lahat sa interview niya. Walang ron. Kumbaga kung may impormasyon man na personal, sa kanilang dalawa na lang ni Gab yun. Hindi natin kailangan pangusakan. Kami nga, hindi namin alam yun kung ano talaga yung punot dulo Pero ang alam lang talaga namin sa pondo. Diba? Yun nga, makakwento natin, mabalikan natin si Kenneth. Pupunta nga kami ron, puntahan sa Malabon. Biruin mo, pupunta kami kay Kenneth. Pag dumating kami ron, matatawa ka. May sakit-sakitan si Kenneth na dating Pag dumarating ka doon, baga uubo yun.
may sakit talaga siya. Komedyante kasi si Kenneth kasi sa toong buhay eh. Baga talagang masarap din kasama. Akala mo lang na masama pero puta, solid kasama si Kenneth. Talagang hindi ka iiwan na ano. Lagi, yun talaga komedyante sa grupo dati talaga. Baga, siya talaga yung nagpapatawa. Kuwela. Ayun nga, hanggang sa sasabihin ni Kenneth, wala pa yung pera, yung pondong ganyan. Doon na siguro yung nagsimula yung ano, nagkaiwalay. So ngayon, nung nangyari nga yung pag-iwalay na yun, kasagsagan naman na, hindi, wala pa yun. Baga, nangyari doon, nagkaroon ng pagkakataon na mabilang si Gab ng studio ng mama niya. Renovate yan. Binilan ng mama niya ng ano, nung nag-resign si Mami Mila. Nag-resign sa trabaho, pinundar kay Gab yung computer nga. Yun, kami nag-set up nun, lagyan namin ng, ang filter nga, stacking pa eh. Ang gamit lang namin dati na mic, yung ano lang eh. Simple. Dynamic. Oo, yung dynamic. Yung talaga magandang mic dati. Di, yung pang mga Egg tray video pa. okay, oo. Egg tray pa. Oo, di ba? Tas egg tray. Tas sa labas lang. Pero yung mixing naman, maganda, solid, quality talaga. Para nasa loob pa rin ng boot. Yun talaga galaw ni Gab. Si Gab kasi mahilig mag-aral yan eh. Mahilig mag-kalkal, mag-research. Doon si Gab na mas lalo na ano sa paggawa ng mga ganyan-ganyan, di ba? Mixing. Talagang tumitingin si Gab eh. Hindi basta-basta eh. Kumbaga kahit nasa labas ka man ng indoor o outdoor man yan, basta pagka nilapatan mo, parang wala lang, nasa loob ka rin ng boot. Ganun ka usisigab, kumalkal talaga ng mga, kung anong-anong mga, ano yan eh. Siya rin yung nagturo sa akin nung ng mga panahon na, Mixing, no? oo, mixing. Tapos yan na, hanggang sa dumami na kami, nadala ko na dyan sila third floor. Ayun nga, si Kial, nabanggit ko sa una. Si Kial kasi, yun nga, di ba, pinahanap pala sa akin ni Gabian. Si Kial. Nung nadala ko dyan, unang-unang ang nakadilala dyan, hindi si Kial eh. Yun nga, si Bandolf nga, yung nakakwento ko sa una, di ba? Nung sinabi nga na, Dekara. oo, hindi yan yung hinahanap ko. Pinagtanong-tanong ko ngayon sa merkado. Eh, doon ako natambay, kay Larimar eh, kay La Maestro, kay La Bastibo. Doon ako nanuluyan din dati, nung mga panahon na laylo-laylo buhay natin. Nung baga parang, ano na tayo eh. Mabarkada tayo eh. Di yun nga, nung nakita ko si Miles, yun yung kaklase ni Kiel dun. Tsaka sila di nung nasabi na ito nga si Kiel, dinala ko kay Lagab. Putang na pagka si Kiel, nakita mo, pumupunta yung kay Lagab yan, ang dala notebook ni Kiel, kwaderno, ganyan kakapal. Dahil ba ako? Oo, talagang pagka nag-record yun, isang buo. Talagang set na. Lalapatan na lang ni Gab ng beat yun. Eh si Kiel may magsulat-sulat eh. Yung talagang ni Kiel eh. Hanggang sa maging kagrupo ko si Kiel naman nun. Baga, kami nga yung tinawag na doble karal lahat dun eh. Karma, Konsensya, Kial. May naiwalay lang ng pangalan sa amin, si Sintido. Yung taga-pahardo naman na tropa ko. Malapit kila Kuya Aris. Ayun nga, hanggang sa tuloy-tuloy na. Yung sa amin naman, unang-una naglabas kami ng album dyan sa 187. Nung kami nila kaya magkakagrupo, unang-una nilabas namin Doble Cara compilation album. Tapos, sumunod yung pinaka-solo album ko naman na Karma Uno, Only God Can Judge Me. Ako unang-una naglabas ng album sa 187 at ako rin unang-una naglabas ng All Star. Ikaw din sa Widodo. Oo. Hindi, ako rin talaga yung unang-una naglabas talaga lahat ng album doon. Baga, sundan na lang talaga ng iba. Baga, project kasi ni Gab dati, yung talagang record label lang eh. Tapos benta, benta. Baga, dinadala na lang sa recto. Pag nakabuo ng, baga, nakita namin may potential eh. May pagkakapirahan pala dito. Baga, nabibenta, di ba? Biro mo, bibenta namin sa isitan ng 35, oh. Binibenta sa isitan ng 40, di ba? Tapos yun na, hanggang sa dumami na kami, hanggang sa nagdatingan na lahat, isa-isa. Ayan, sila Kial, ayan ang mga pioneer dyan. Sila Third, si Paddy, rest in peace. Diyan ko rin nakilala sila parang J-Will. Kasi sa Aslim pa lang kagrupo ko na sila J-Will eh. Sa frontline yung tempo sila eh. Tsaka sila Maki 6, Army of Rebellion. Ayun ang mga kagrupo. Yung part naman ng third floor, ito naman yan. Nung si third floor kasi, nagkakilala kami yun sa Piñalosa kay Patdi. Kasi kagrupo ko si Patdi nun eh. Ngayon si third gusto mag-record, tinuro ko kay Lagab. Nung tinuro siya kay Lagab, bumabalik si Jeff sa akin nun. Sabi ni Jeff, pre, tulungan mo naman kami. Sabi ko, bakit? Hindi ka makapag-record kay Lagab eh. Speaking of kami, di ba siyempre may kagrupo siya?
Oo, si Lorcan, si Lorcan. Ayun yun, si Rambo. Ayan, si Boss Rambo. Nasa ibang bansa ngayon yung tatrabaho. Baga, ayun nga, nung bumalik sa akin si Jeff, sabi niya, bakit hindi kayo makapag-record? Hindi, pinaghihintay lang kami dun eh. Yung sabi ni Jeff eh. Pinaghihintay lang kami ni Gab dun eh. Baga, Walang timbre. oo, nandun kami. Ang mangyayari, maghihintay kami 1 oras, 2 oras eh. Baga, parang lalabas sila kami ni Gab. Hindi ba kami makakapag-record? Sabi mo. Uwi kami nun. Di na, sabi ko, bakit naman? Iwan ko nga eh, parang ayaw ko pag-recordingin dun eh, di ba? Di siya yung ginawa ko, siyempre, sinamahan ko. Nung pagsama ko kay Jeff, nakapag-record sila. Lorgan, maayos naman eh. Maayos naman naging ano eh. Dito na, nung nakapag-record na, dire-diretso na. Hanggang sa makasundo na ni Jeff, hanggang sa nagpupunta na siya mag-isa nga talaga ron, tapos nagre-record. Kasi nakagawa na sila. Oo, nakagawa sila album. Nakasama niya pa si Kiel eh. Yung dalawa sila, di ba? Eto, yung... Basta maraming istorya dito, pre. Baga parang... Yun yung kay Jeff, talagang marami din pinagdaanan si Jeff kay Gab bago sila maging kasangga. Paano naman yung ano? Balik, siyempre galing tayo sa 187 Mobsters, diba? Paano naman nabuo yung ano? Bago 187 Mobsters, meron Tech B, diba? Paano nabuo yung Tech B? Yan. Sa Take B naman, ganito naman yan. Yung mga panahon kasi na naghahanap ako ng mga makakasama nung mga panahon na yun. Baga, parang matatay yung studio rin. Nadayo ako kila Tats. Paho? Oo, hindi, sa Hermosa sila eh. Sa Limay. Sa ano. Nung nakilala ko si Tats, may studio na siya. Baga parang simple lang din. Hanggang sa nagbuo kami. Diyan ko rin nakilala si Bonjang Dilata. Ayan, si Mark. Oo, si Taba. Ayan, si Boy Kulit. Yung mga kulit yung kumpare ko na yan. Bali yan. Si Tats, si LD. Si LD Braso naman, taga Balot. Si LD naman, talagang supporter talaga ng hip-hop dati. Eh. Tsaka gusto talaga niyan, magkaroon din ng grupo. Ayun nga, siya yung nahikayat ko. So, nabuo ngayong Take B sa pangalan naming 4. Tats, LD, Karma, Bonjang. Ayun yung meaning talaga ng Take B. Siyempre, tulad ng dinayan na inaasahan, siyempre nangyayari talaga. Nagkaroon kami ng mga problema sa bawat isa. Nagkaroon ng gap, parang ganun. Bumuo nga si Tats ng ibang grupo eh. A41 naman eh. O, di naman sila balikwas. Yung mga dati kong kagrupo ng mga tao ko dati sa Nabotas, napunta sa kanila. Ayun, ganun lang din. Naging palitan. Nagpalitan lang din ng kanta. Pero tinuloy mo Tech B, diba? Oo, nung... Parang batch to na. Parang Hindi, batch na. Ayun na yung... sino yung mga naging member? Nandun na sila Lucky Nine. Ayan. Sila si Smoking J, Alam ko, ICTC. si Suma, si Ice-TC. Si Ice-TC pioneer din talaga yan. Baga, dati kasi si Ice-TC talagang hilig din yan, hip-hop eh. Nasa GHR siya ngayon. Eh. Oo, dati siya, BNC. Tapos naging Tech B. Tapos ngayon GHR na. BNC, Cavite, no? Oo, Kala Slim. Bigel. Kala Bigel. Oo, mga tropa din yan eh. Yun nga, pero para kay STC okay yan. Maganda yung tinatak niya ngayon. Dire-diretso lang. Tapos yun nga, di sila laki na niya yung mga grupo ko dati. Marami kami. Paano mo nakilala si Lucky na yun, Luis? Si Lucky na dinala naman sa akin yan ni Smoking J. Ni Jerome. Baga, nung pagdala sa akin, yun yung kagrupo niya. Baga, siguro naririnig-rinig yun ang pangalan, Lucky na yun, di ba? Nung nakilala mo ba yun, gano'n na talaga siya mag-rap? Oo, talagang gano'n na mag-rap. Oo, gano'n talaga. Ratrata na talaga. Kasi dalawa sila ni Smoking J, ratrata na talaga banatan eh. Sila yung mga pambato ko nga dati. Sila Taktika. Ayan, sila mga pambato ko dati pag kami mga rap contest na labanan. Speed rap talaga. Oo, tsaka hindi. May mga na talaga sila sumulat eh. May mga na talagang magsusulat. Nangalim na rin. Oo, baga, nung naisasama-sama ko sa 187 yan, siyempre, alam mo naman ang 187 na gano'ng kalawak eh. Diyan na nakikilala yung iba. Hanggang sa napunta sila kala Tag Prince. Muntinlupa. Oo, biro mo si Lucky na nakapunta ng Tag Prince sa Muntinlupa. Nag-collab sila ng kanta, di ba? Armageddon. Sila Tibu pa kasama. Oo. Baga, masaya ako sa mga tinataka ng mga ibang naging bahagi ng grupo ng Tech B na tinayo ko. Although hindi man siguro nagtagal, siyempre dahil nga sa busy tayo sa trabaho, sa pamilya, hindi naman natin pwedeng unahin yung ganong eksena na wala naman tayo pinagkakitaan, di ba? So, siyempre, nagawa ko, naisarado ko yung studio ng Tech B.
Hindi ko mo siya naituloy ng dire-diretso, pero at least namayagpag naman siya kahit paano. Nag-studio pala kayo nun. Oo, may studio kami sa bahay. Yun yung mga pundar ko. Yun yung mga pundar ko ng mga panahon ng We Don't Die, We Multiply, kasagsagan. Kwento mo naman kami ano yung story sa likod na. Yung We Don't Die, We Multiply naman yan, hindi naman talaga plano yan na, baga parang project yan ni Gab lang na all-star. Napasyal ako ng studio, napakaswerte ko, napakapalad ko. Alam mo bakit? Kasi nasa salon ako nung nagtatrabaho eh. Napasyal ako ng, ewan ko ba't ako napadpad ng studio ng, hindi ko alam. Nung paglapag ko ng studio, may kulay pa buko nun, iba-iba eh. Baga salon kasi ako nagtatrabaho eh. Nagre-record si Tibo. Ayun, nagre-record si Tibo ng We Don't Die, We Multiply nga. Tinanong ako ni Gab, Play, kamusta? Eh, siyempre, tagal na hindi nakikita, di ba? Inimbitahan ako ni Gab ngayon gumawa ng 4 rhymes. Doon din mismo sa on the spot. Ano yun, We Don't Die na yan. Oo. Binarinig sa akin ni Gab yung beat. Eh, si Tibo tapos na mag-record. Siguro, dala si Tibo mga 30 minutes. Umalis na rin kasi may lakad yata eh. Di ba? So ngayon sumulat ako. Eh, siyempre, sa tagal ko na hindi nagsusulat, naiya ako eh. Baga parang inisip ko, puta, papasok kaya to. Sulat ako, 4 rhymes. Nung pagkasulat ko ng 4 rhymes, hindi ko na pinarinig kay Gab. Sabi sa akin, tapos ka na rin. Pumasok na ako sa booth. Pagpasok ko sa booth, na-record ko, syempre, drop. Di okay na. Paglabas ko, sabi ni Gab, okay na yan, play. Parang hindi ako satisfied sa lyrics eh. Baga syempre, yung sinulat ko kasi, mabilisan lang din eh. Doon kami nasanay dati, di ba, on the spot. Kumbaga, pagka lumalapag na kami sa studio dati, puta, isang buo. Nakabuo kami agad isang album eh. Ganon kami agresiyo. Dito na. Nung pag-alis ko, tinawagan ako ulit ni Gab ng kinaumagaan. Gawan daw ng video clips. Pagka parang sample lang, sampler. Ayun nga, ang nasa sampler ron, ako, si Teflor, sa music video di ginawa ng sampler, di ba? Hanggang sa binubuo na. 2010 pa yan, pre, nung binubuo namin. Nailabas namin yan, nai-release yan 2012 na. Bali, nung 2012 na ilabas yan, hindi rin namin inasahan na magiging boom siya. Bari mo, million views. For the first time, nakita namin na, nag-million views talaga ang kanta. Bago pa yung YouTube. Oo, wala pa. Hindi pa rin namin alam yung Google AdSense. Hindi pa namin alam yung monetization. Sayang din talaga. Tsaka pangalawa, hindi rin siguro abot sa ganung punto dahil nga yung kanta na yung We Don't Die, We Multiply na yun, kanta talaga sa album ni Charlie, ni Righteous. Baga siyempre parang doon din namin nalaman yung mga copyright di ba? Hindi rin umubra kasi kahit na monetize yun eh. O, tsaka nasa kanta ni Mr. Play. Maririnig at maririnig talaga ng yun eh, ng YouTube yan eh. Nasa Warzone yun eh. Baga yun lang talaga naging ron, sayang talaga kung naging monetization talaga yun, naging pera. Nung na-release na yung We Don't Die, We Multiply, ano yung mga naging ganap? Ano yung mga, kumbaga, Marami, syempre, marami. Maraming man naging nun. Maraming eksena. Baga, hindi lang concert. Baga, nandiyan yung mga nagsilakasan yung mga nila eh. Offering sa mga show. Mga events na. Oo, events na. Baga, ako nga nakapag-shoot ako sa Taguig eh. Sa Bagong Bayan eh. Biri mo, na-shoot ko doon 100,000 We Don't Die, We Multiply, part 2, doon ginanap yun. Doon namin binuo yung part 2 concert. Kasi yung unang concert namin sa Area 5 eh. Di namin in-expect na magbo-boom yun. Dati nga kasi tinatanggihan pa kami nung may-ari nun na mag-concert. Baga parang inisip niya, puro gulo, puro ganyan. Eh nung nagulat siya, umaga pa lang, may pila na eh. Baga, iba expected niya na gulo, hindi gulo yung nangyari. Puta, pera pumasok sa kanya. Kaya nga nung pagkatapos ng event na yun, tinanong niya kami kung gusto raw na yung kunin. Oo, yung studio, yung event niya, di ba? Baga kakaiba. Tapos ito na, naggawa na ng production na para na yung pera. Siyempre, umikot. Nag-clothing. Diyan lumabas yung first version ng We Don't Die, We Multiply na WDDWM. Yung unang-una sinuot ni Smaglas sa laban nila ni Looney tsaka ni Abra. Di ba, We Don't Die suot niya nun? WDDWM na damit. Ayun yung yun, dun lalo nag-click. Doon lalo nag-boom. Baga parang isang iglap, pre. Malaki talagang itinulong sa amin ng We Don't Die, We Multiply music video na yan. Baga malaking bagay para sa amin. Kasi ako, as a part ko, sa party ko bilang ako, diyan ako nakapagpundar. Diyan nga ako nakapagbuo ng studio eh. Diyan ako nakapagpakasal.
Baga pero syempre, hindi naman sa total yung pera na yun na ano, pinagkakitaan ko lang din yun kasi nga ako yung ginawa ni Gab na taga-benta ng mga clothing eh. Ako yung ginawa niyang tao talaga ng mga Tanda ko, panahon. meron pong pwesto sa night market. Meron yun, sa night market, sa Totoban, ako lahat talaga nag-ano nun, ako bantay. Baga, sigap, ano lang yun eh. Baga, boss-boss na lang si Gab dun eh. Mga panahon na yun eh. First time din na naibalik namin kay Gab yung mga sakripisyo niya dati. Dito sa kanta na to, dito namin lahat naipundar, lahat naibalik kay Gab. Kung ano man yung mga paghihirap niya na ginawa sa amin dati. Baga, kaya thankful kami sa We Don't The Music video na to. Sobrang click talaga. As in, kinilala sa mainstream siya, di ba? Hindi man siya, diyan nga kami nag-guest sa Urban Mix, naimbitahan ni Sir Boom. Bundayo pa. Oo. Baga, talagang dire-diretso yung segment. Baga, parang ang sarap sa ano, sa pakiramdam, di ba? Na naramdaman namin yung mga ganong klase ng bagay na kung gaano ka irespeto ng tao, gaano ka iyan ng fans mo, di ba? Baga, syempre, okay na ako dun eh. Talaga masabi mo, Pero- kilala na. Oo, pero bukod Sikat din, na talaga. oo, pero kahit na nagkaroon man kami ng pangalan na gano'n, syempre, tayo, loki lang tayo, baga, thankful na ako ron kung ano man yung nakamit ko, di ba? Mas masaya na ako dun. Syempre, hindi natin inangad para yung mas mataas pa eh. Kasi nga, kanya-kanya tayong ano sa buhay na kung anong, ano, baga, pamilya talaga ang una kong priority. Siguro ang hip-hop, nandyan na lang yan, pero hindi natin iiwan yan. So we don't have multiply. Sa tingin mo, bakit ikaw ang inuna ni Gab na ilagay? Ayan nga eh. Kasi sa lyrics ko yata yun eh. Sa muli namin pagbalik kasi yun yung baga parang, yun yung nakikita kong idealization ni Gab na ba't ako inuna eh. Dapat ikaw talaga Oo. kasi balik eh. Di yun. Tsaka baga siyempre sa tagal ko nawala. Sa, biruin mo 2004, wala na ako. 2009, bumalik ako. Noong 2009, nawala ulit, Lilo. Hanggang sa, nabigla lang yung project ng 2010 ha. 2010 pa ginawa yun, pero puta, biruin mo naman, 2012 pa nailabas. Ganong siya pinaganuhan talaga, pinaglaanan ng oras. Pero expect the unexpected grabe. Grabe yung naging impact. Doon naman nung nagkahiwa-hiwalay kami, syempre, nawatak ulit, di ba, nung pagkatapos nga ng We Don't They Multiply na yun. Nagkawatak-watak ulit yung grupo. Hanggang sa nagkaroon ng bagong grupo na Mob naman siya. Pero yung Mob tsaka 187, isa pa rin yan. Baga, ang gumu pa rin naman yan sila Kiel eh, sila Kosa. Tsaka nandyan din kami ngayon sa kabila na yan. Yung Mob na binuo na yan. Baga, parang nandito kasi organized na eh. Baga ginawa rito, organisado na talaga. Lahat talaga ng galaw, lahat ng kung ano man, may transparency na talaga. Hindi katulad kasi ng mga kasagsagan sa amin, sa grupo namin. Siyempre, dun nga nagkaroon ng problema eh, sa mga ganong klase ng bagay na transparency ang usapan eh, di ba? Siyempre, may mga iba kasi Mob na hindi nakakibo. May ibang Mob na kumikibo. Pero wala namang pagkukulang talaga ng bawat isa. Baga siyempre, hindi lang siguro pagkakaintindihan, misunderstanding, di ba? Pero yung iba, dumayo man, hindi siya para bumuwag sa grupo. Mob is 187 pa rin. Wala namang pinagbago yan eh. Kung may madadagdag man, yun yung mga bago. Tulad nung nakuha namin sa napakaraming magaling. Ayun yung mga bagong sibol na 187 Mob na papasok ngayon. Sa Mob na bino. Basta yun lang, suporta lang din kayo. Huwag niyong kakalimutan na, huwag niyo rin isipin ng Mob at yung 187 ni magkaiba. Isa lang yan. Basta suporta lang sa kung sino man yung gusto nyong rapper na suportahan nyo. Maraming salamat. Yun lang ang promotion lang din sa kanta. Kung magkakaroon ba ng pelikula ang grupong 187 Mobsters, sasangayon ka ba? Pelikula? Ano kayang klaseng pelikula ang magaganap Isa sa dito? buhay ba? Kung isa sa buhay, Kung isa sa buhay, siyempre okay yun. underground talaga. Hindi underground. Hindi maganda kung mabubuman yung istorya na kung paano nagsimula. As in lahat kami ma-feature dun. Unang-una, siyempre si Charlie, hindi mawawala yun. Isa sa mga pioneer talaga rito yun. Diba, si Charlie, number one hip-hop rin to eh. Culture talaga ang gusto nito eh. Tingnan mo naman, hanggang ngayon, di nawawala. Baga, si Charlie, saludo ako dyan sa tao na to. Iba to eh. Baga si Charlie, hindi naman siya nawawala rin sa mga pagsuporta sa mga tropa eh. Hindi nakakalimot. Baga, nandyan din naman. Although may mga na naman tayo sa kanya, pero kanilang opinion na lang yun. Wala tayong magagawa rin.
Hindi natin pwedeng salungatin sa kanila. Kung ano yung sa akin, yun na rin sa akin. Kasi hanggang tao, pag hindi mo nakakasama, hindi mo nakakaharap, yun lang lagi eh. Kailangan makaharap mo muna at makasama eh. Kaya kung mabubuo mo yung istorya, may karapatan si Charlie din masama dun. Hindi siya sinasabing pinsan ni Gabian ha. Baga siyempre, unang-unang nandun kasi yan eh. Hindi natin may tatanggi yan. Alisin na natin yung pagiging magpinsan. Pero yung ugat, doon nag-umpisa yan. Nandun yan talaga. Nandun yan pagdating ko pa lang. Kahit sino sa 187, alam yan. Lahat kami. Payo mo sa mga bago. Wala, simple lang. Laging lingon lang lagi sa kung saan tayo nagmula, kung saan yung pinanggalingan natin. Huwag tayo makakalimot. Laging down to earth lang. Tsaka kung ano man yung nakamit natin na maging sikat o ano pa man, lagi pa rin tayo nasa baba. Baga, wag mong gamitin yung mga influensya na para saan, kung sa sariling kapakanan mo lang. Basta gamitin mo sa mabuti lahat. Ganun na lagi. Anything na gusto mo i-promote? Music, movements, events, kung ano, business? Sa mga upcoming naman, syempre, may bago kaming palabas sa under naman ng MAB. Yun nga, yung track na binubuo namin, sineset up na rin yung video nun. Baga, may music video na rin siya kasama. Yeah, shoutout nga pala dyan sa mga kapara natin dyan, kila paring Decimal, Radical Flow, sa kapatid ko dyan, si Anthony Alcaraz. At sa lahat ng mga sumusuporta sa 187 Mobstars, maraming salamat sa inyo. At sa mga kasama ko dyan sa trabaho. So once again, Karma Uno, 187 Mobstars, salamat sa lahat ng mga nanood dito sa istorya ko, sa Street TV Official. Peace.